Hello guys, PBA is back. So usapang PBA tayo. So maraming nangyari no. Mula Sabado hanggang kagabi nung Linggo. So unahin natin yung Sabado kung saan ay merong ginanap na fan meet kung saan yung mga PBA fans nag-autograph, no, nagse-selfie kasama itong mga PBA players, no. Lahat ng teams. Tapos may mga live performance pa pagdating ng gabi, yung alumni, parang alumni homecoming ng mga dati at kasalukuyang PBA players. So nag-perform doon tulad nila Gary B, Martin at iba pa. Tapos pagdating ng linggo, paggabi sa Araneta Coliseum kung saan ay pagbubukas ng golden season ng PBA. Ang unang conference is Philippine Cup. So Philippine Cup, 3 conference format pa rin, Governor's Cup at Commissioner's Cup. So mauuna itong Philippine Cup. So yan yung pagbubukas, no, kagabi. Medyo makulay at maraming mga performer, no, kagaya nila Randy Santiago at iba pa, no, si Mitoy pala, pati si Randy Santiago at marami pang iba. So hindi mawawala kapag may opening ng PBA ay mga team muses. So sino-sino ba yung mga muse each team, no? Marami dito, mga beauty queen. Wala ganong mga celebrity, no? Karamihan mga beauty queen, mga volleyball player. So sino-sino ba yan? Hinebra, Sue Ramirez, of course celebrity to, actress. Tapos Blackwater, si Chelsea Fernandez, beauty queen. Ganon din, beauty queen, Converge, Salma Emam. Tapos Magnolia, Ate Isa Manalo, Miss Universe Philippines. Then last year, Miss Universe, binandera ng Meralco, Chelsea Manalo. Tapos NLEX, beauty queen din ito. Tapos actress, Pearl Gonzalez. Rain or Shine, Pati Paraiso. Tapos Carlin Ayer, di ko alam kung ano ito, beauty queen, parang model ito from San Miguel. Tapos Terra Firma, Eloisa Eloisa Ahud. Then Mirna Esguera, beauty queen din ito. Titan Ultra, yung bagong team. Tapos Phoenix, Pauline Gaston, volleyball player. At TNT naman, sila Kiana D, Mika Reyes at yung mga players ng parang PLDT, yung sister team ng Talk and Text. So yan yung mga team news yung nakita natin kagabi, no, sa Araneta Coliseum. Tapos sa event din pinangalan yung mga naging PBA Hall of Fame, no. Kasi nawala rin yung Hall of Fame, no, since 2013. So sana yan ibalik na dapat yan, no, yung PBA Hall of Fame, at gawin ng every year yan, no. So nandoon. Tapos nandoon din yung mga dating PBA player. Nandoon parang simula yung Sabado, meron din sila kagabi. Tapos ang main event yung isa pang event, yung 50 greatest players, may nangalan din. So yun guys, at yung ating first game, no, kagabi sa Araneta Coliseum pa rin. Ang main event, agad Manila Clasico, no, kung saan naglaban yung Magnolia versus Barangay Nebra. So ang Magnolia, first coach ni L.A. Tenorio, sa first game niya as a head coach tapos player pa, ay kalaban niya agad yung dati niyang kupunan, itong Barangay Nebra. So tingnan mo yung jersey ko, Hinebra, oh. So ngayon, kagabi tinalo ng Magnolia itong Barangay Nebra sa Manila Clasico game. First win ni L.A. Tenorio as head coach. So ang score is 80-73. So low scoring game.
medyo itong Ginebra nangangapa pa, no? Under coach, of course, Coach Tim Cone. Tapos, first game din nila Norbert Torres at rookie Sonny Steele. So, sa quarters, so 23-14, 36-30, so halos hindi nakakaabante, no? Nakakalamang ng Ginebra pagdating ng mga quarters, no? 4 na quarters. Tapos, na 13 sa third quarter, 61-48 hanggang 80-73 yung final score. So, nanguna dito si Xavier Lucero na anyway, mamaya yung PB Awards yung pag-usapan natin after this. So, later. So, 17.7 rebounds, 4 blocks si Xavier Lucero. So, tapos 14 points si Carlo, sino pa ito? Lastimosa, 14 points. Javi Gomez Diliano, 14 points. Rom De La Rosa, 12 points. Ian Saggalang, 9 points. So, ang napapansin ko kagabi sa first game ng Magnolia under Coach Eli Tenorio ay makikita mo yung starting five nila ay talaga yung mga bata, no? So, sila Xavier Lucero, si Lastimosa, si Javi, tapos si Laput, no? Sa wakas, magagamit na si Laput dahil wala na yung si Rapi Rabies, no? Diyan sa Magnolia. So, merong time na itong si Laput. Yan yung good news dito. Tapos si De La Rosa na defensive stopper, no? Defensive player. So, yan yung naging starter kagabi ni Coach Eli Tenorio. Tapos, nasa bench, itong sila Paul Lee na walang na-score, Mark Baroka at Ian Saggalang na medyo pa rin, consistent pa rin. So, yan yung napansin ko kagabi, no? Yung mga veteran na halos ginagamit ni Coach Chito Victolero before ay nasa bench at limited na yung kanilang minuto. Ang mas ginagamit ngayon ni LA ay itong sila Lucero, nakikita ko, sila Lastimosa, Javi GDL, at ganun din si Laput. So, medyo yan yung bagong sistema dyan sa Magnolia. So, maganda, no? At sana tuloy-tuloy na yan. So, congratulations kay LA Tenorio. First win as head coach kahit nakasuot ako Ginebra jersey. So, sa Ginebra naman, nanguna si Stephen Holt, 16 points. Jeremiah Gray, 13 points. So, parang halos comeback na ito, no? Parang year na ito ni Jeremiah Gray, no? Sana tuloy-tuloy na ito at healthy na itong si Jeremiah Gray. Torre Rosario, 12 points. RJ Barrientos, 11. Sonny Steele, 9 points. So, off the bench, merong 7 rebounds, 1 blocks at 17 minutes sa laro. Itong si Sonny Steele, hindi na masama ito para kay Sonny Steele. So, Steele, no? Napapansin ko kagabi, no? Tama yung mga nakikita ng mga fans, no? Na talagang walang takot, no? Kahit tumira itong si Sonny Steele na walang takot, no? At saka, yan yung hinahanap kasi ng Barangay Ginebra, yung mala NSD na mukhang nawala ngayon, no? Sa Barangay Ginebra. So, ito yung talagang yung hinahanap ng Barangay Ginebra ay wala na iba kundi si Sonny Steele. So, sana more minutes to come para kay Sonny Steele at marami pa siyang matutunan kasi rookie pa naman itong si Sonny Steele. So, marami pa siyang matutunan. So, lalo na pag nandyan na si JB, Justin Brownlee, no? So, marami nang matutunan itong si Sonny Steele. So, hopefully, more minutes deserve niya. I think deserve niya yung 25 to 30 minutes para kay Sonny Steele, no? So, yun. Hindi na masama. 9.7 rebounds as a rookie. So, yun. Tapos, Scottie Thompson, walang na-score. So, yun. Japit Aguilar, 5 points. Masama yung laro niya. Norbert Torres, 2 points lang. So, yun. Medyo masama yung laro ng Barangay Ginebra kagabi sa
Smart Araneta Coliseum. Kaya medyo nakikita ko si Coach Tim ko na medyo nadidisappoint, no, dyan sa performance ng kanyang koponan. So bawi-bawi, no. Marami pa naman, first game pa naman ito. So meron pa sila mga 10 games para makabawi itong Barangay Nebra. Tapos punta naman tayo sa PBA Awards kung saan nakuha ni Junmar Pardo ang kanyang 9 MVP sa kanyang career. So congratulations dito kay Abay. Tapos sino-sino ba yung nasa award? Rookie of the Year, of course MVP Junmar. Rookie of the Year RJ Barrientos. So mali pala yung kasi yung merong lumalabas na parang si Bearfield daw yung mananalong Rookie of the Year. Pero hindi pa ako nag-comment about dito kasi hindi pa naman sigurado ito, no? So yan yung sinabi ng isang analyst, media, yung basketball analyst, no? Nag-tweet siya na mananalo daw si Bearfield pero hindi pala. Ang nanalo itong si RJ Abarientos. So kalaban niya Bearfield at si Chongson, no, para sa Rookie of the Year. Sa MVP sigurado wala nang makakatalo dito kay Junmar Pardo. So nakuha niyang 9 MVP. Most improved player si Joshua Monson. So sino yung nakalaban ni Monson? Si Lucero at saka si Nokum. So hindi ako nagkakamali, yan yung kalaban niya sa most improved player. Pero nanalo itong si Monson na merong average na 15 points at 8 rebounds per game. So medyo nag-improve na itong si Monson. Nakakala natin na talagang kasi bakit hindi pa siya nililigawan ng ibang mga kupunan, no, itong si Monson, kasi hindi consistent yung laro niya yung mga in the past years, no. So average lang siya mga 8 to 10 points per game. Ngayon medyo tumaas yung kanyang average ngayong season na ito, lalo na pag wala na. What if kung wala na dyan si Arvin Tolentino? So siguro mga average nito 20 points per game na ito. So yun, lalo na itong bagong team niya na pumalit sa Northport, itong Titan Ultra. Tapos sportsmanship, Samboy Lim Sportsmanship Award nakuha ni Jen Mamuyap ng Rain or Shine. So deserve naman ni Mamu yan. First mythical team, CJ Perez, Robert Bolick, Junmar Fajardo, Arvin Tolentino at Calvin Optana. So bakit nandito yung pangalan ni Arvin Tolentino? Of course, nanalo siyang best player of the conference. Tapos siya yung highest scoring leader nung nakarang 49 season na average with 21 points. Itong si Arvin Tolentino, para nag 60 points ito, no, nung isang game. So average niya is 21 points. So yan yung pinaka-highest dyan sa PBA. Tapos second mythical team, Scotty Thompson, RR Pugoy, Justin Aranya, Japit Aguilar, and Xavier Lucero. So Xavier Lucero, ang average niya nung last Philippine Cup, no, 18 points per game. So yun, nakuha niya no, second mythical team. Tapos nakapasok din siya sa all defensive team. Kasama niya si Glenn Comuntin, Junmar Fajardo, Stephen Holt at Joshua Monson. So yan yung mga nanalo, no, sa PBA Leo Awards. So congratulations, at yan yung ating update, no, kagabi sa opening ng PBA 50th season. So yan guys ang ating PBA update sa araw na ito.